Preparing again boots for winter. So this is very fat. So must be we use preparing again for winter, especially in snow falling. Yan si Fahad. Nagkakating siya ng kahoy para may panggatong. Lalo na pag snow falling. Kahit autumn pa ngayon pero malamig. Malamig na pag autumn. Mas lalo na pag winter. Lalo na pag snow falling. Ayan, super lamig. Kaya need ng panggatong sa loob ng kusina sa chimney. Ayan. Yan yung mga kahoy. Meron pa doon sa baba. Hindi pa nadala lahat dito sa taas. Kaya ito lang yung dito sa yung kinuha doon sa taas yung pine trees dyan. Ayan. Yan, ito yung mga kahoy. Dapat hakutin ito sa taas lahat para isahan ang pagkat. Kaya nag-hire kami ng isang labor yan. Dadalhin niya yan sa taas. Yan mga kahoy. Marami dito, may mga kahoy dito. Kaya inaakyat niya lahat. Dapat mag-imbak ng kahoy para sa winter. Saan pa ba yung mga nakat? Itong mga kahoy na ito ay yan, ito galing ito sa baba. Ayan, nag-hire kami ng isang labor. Galing doon sa baba. Ayan, doon sa may tinaniman namin ng mga gulay, mga mais. What kind of wood this one there? Kicker na? This one na? Kicker. And different kind of wood. Ayan. Yan yung labor. Isang one day lang na nag-hire kami kasi hindi kaya nila at saka si Fahad. Ayan. Ito mga kicker ito. There you cut also this one in 2 pieces na? 2 pieces? Because this is and this one already cut by Fahad. And this one is what you call this kind of wood that? Rare. And this one my husband cut by machine. Yung chainsaw. And then cut this one by axe into 6 pieces. Maybe you cut this one that na? Ayan yung mga ayan ang tataba. Ito naman ay yung tawag dito. Yung branches ng rare. Yan. Ito yung puno ng pine trees. Pagkatapos niyang dalhin ito lahat sa taas, itong mga kahoy ay ito sinisibak na niya. Galing doon sa baba. Ayun.
Ito yung mga kahoy. Pag nasibak na ito lahat, marami na. Kasi malalaki ito o matataba. Ito naman, itong mga tal na ito ay kaninang umaga lang ito dinala. Doon naman sa taas yun. Yun, dyan sa mga pine trees na yan. Ito yung tal tawag nila dito at ito yung mga branches ng na ito. Itong rare pine trees. Yan. Ayan. May yung maliliit. Ayan. Dapat ang gawin dito yung ang gamitin ay may mataba, tapos meron din yung maliliit o kaya payat na kahoy. Hindi lang yung payat na kahoy ang igagatong sa chimney, yung pugon doon sa kusina. Kaya dapat mix talaga. Yan, ganito. Para hindi maubos ka agad. Pag kasi pag yung maninipis, mapayat na na kahoy ang gagamitin ay madali lang maubos. Kaya dapat talaga mix ang paggatong, may mataba, may medyo maliit ganyan. Kaya alhamdulillah, marami kaming kahoy nito pag pag nasibak na lahat. Lahat yung kanyang nasibak, oh. Tapos ito si Fahad ang nagsibak ito, nagputol kahapon. Ayan. Kasi nag-start siya ng 8 AM, 4 PM kaya tapos na yung kanyang trabaho. Nabayaran na din ni Lakay 1,200 rupees per day, 8 hours. So in peso yan, nasa 250 per day. Aywan ko lang kung magkano ang labor dyan. Pagputol ng kahoy, kung ano-ano, paggarab ng damo, ganyan. Ito yung mga dala niya galing doon sa baba. Pagkatapos niyang dala, yung ito dito kanina, marami dito kanina ito yung sinibak niya. Oh. Ayan. Kaya tama lang katamtaman lang itong laki ng kanyang pagsibak. Tama lang na igatong sa sa pugon, yung chimney sa loob ng kusina. Ito din hindi na ito dapat hatiin pa, tama na ito. Kasi dapat ang panggatong ay may matataba, malaki, tapos haluan yung maliliit, payat na mga kahoy. Ayan. So ito baka sila kay na lang at saka si Fahad ang nito ang magsisibak. Kasi ito by hatiin nila kay ito by machine yung chinsaw. Ayan ito. Kasi kung by axe nagagamitin mahirap. Ito yung axe. Yan oh. Yan yung quarry. Yan ito quarry tawag nila dito. Ito yung pangsibak. Kaya dapat yung matataba ay panggamit ay yung yung chinsaw. Gaya nito, chinsaw ang gamitin niyan, hatiin tapos pwede nang gagamit ng ng axe. Yung yung quarry. Yan. Ayan. Tama lang yung itong nasibak niya kasi 8 hours lang naman kasi kaninang umaga pa siya hakot pa siya ng mga kahoy. Marami siyang hinakot. Ito hinakot niya doon sa baba. Dala niya dito sa taas. Pagkatapos niyang hakutin yung mga ito, marami ito kanina. Ito na yung nasibak niya. Yan. Yun galing pa doon sa baba yung yung hinakot niya doon sa baba. Yun doon sa baba. Wala nang sikat ng araw dito sa lugar namin. Kasi 4 PM na. Ayan. Ayan. Tapos
Yung doon sa Rawlakod, meron pang sikat ng araw doon. Oh. Ayan. Ayan, may sikat ng araw pa doon. Oh. Ayan. Doon banda. Kaya malamig na, malamig. Lalong-lalo na pag pag ganito na oras hapon, malamig na kasi autumn. And then sa umaga, sa gabi, malamig kaya may gatong na kami sa loob ng kusina. Pero tanghali dito ako nagluluto sa labas, yung dirty kitchen ko dito sa labas. Kasi may sikat ng araw naman. Yung mga kahoy, yung iba inayos nila kaya na parang ganyan oh. Ganyan para madaling matuyo. Pero matutuyo pa rin yan kasi October 22 pa lang ngayon. So mga next month ilagay na namin ito sa loob para pag nag-snow falling ay talaga hindi mababasa. Kasi sa ngayon hindi maganda ang weather ngayon, cloudy at saka umuulan pero hindi masyado malakas. Ayan oh. Pero malamig. Malamig ang weather ngayon. October 22 ngayon and today is Sunday. Kaya may gatong kami sa loob ng kusina.